is this? Sama-sama ako, Ina. Dalawang choice lang yan. It's either i-give up mo siya at magpakalayo-layo ka, o kaya pabalikan mo siya, susuyuin mo siya para makuha mo yung loob niya. Kung kinakailangan kong iswallow yung pride ko para lang mapatawad ako ng anak ko, gagawin ko. Tanggapin lang niya ako na mami niya. Ate, please naman, oh. Huwag naman gawin to. At hindi pa nagkakayo si mami tsaka si daddy. Tapos aalis ka pa. Ate, please, paano na kami mga kapatid mo? Paano yung pamilya natin? Alam niyo, ayoko kayong saktan. Ayoko talaga kayong saktan. Pero hindi ko na kaya makisama kay Daddy sa ginawa niya. Ayoko na talaga dito. Ate! Celine, sandali. Saan ka pumunta? Kahit saan, Mami. Ayoko na sa bahay na to. Celine, Oh, Dad! Diyan ka na naman eh. huwag ka na muna umalis. Ako na lang aalis. Huwag mong iwanan ng mga kapatid mo. Dad, why did you do this to us? Naging mabuting anak naman ako sa'yo, di ba? Please. Dad, stop! Just let me go! Pabayaan mo na ako! I deserve this! Ayoko nang makita yung pagmumukha niyo! Celine! Ate! Celine! Alam mo ba kung gaano ko pinangarap ang araw na ito? Alam mo ba kung gaano ko sinusumpa ang araw na to? Celine, sandali. Alam mo, Josephine, hinanap ko yung tunay kong magulang eh. Sinubukan ko silang hanapin. Kasi akala ko matutuwa ako. Akala ko mabubuo yung pagkatao ko. Pag nayakap ko yung tunay kong ina, alam mo naman ang ginawa mo sa akin, di ba? Alam mo naman sigurong hindi kita matatanggap pagkatapos nun. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko sa'yo, anak. Hindi ko alam paano ko hingi sa'yo ng tawad. Sabi mo sa akin, ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Please tell me. And I'll do anything to ask for your forgiveness. Gusto mo bang lumuhod ako sa'yo? Mapapatawad mo ba ako pag ginawa ko yun? Siguro naman, Celine, tama na to, di ba? Napatawarin mo na ako. Please give me another chance. Nakita mo na yung ginawa mo? Wala na yung anak mo. Tagal-tagal natin binuo tong pamilya natin. Tapos winasak mo lang. Winasak mo lang na dahil sa lahat ng kasinungalingan mo. Lord, ito yun eh. Ito yung kinakatakutan ko. Paano na ngayon si Celine? Paano na tayo ngayon? I'm sorry, Bettina. Puro ka na lang sorry. Puro ka na lang sorry. Wala nang magagawa yung sorry mo. Bettina, hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa'yo. Kasalanan ko naman lahat to eh. Pero sana isang tabi mo muna yung galit mo sa akin. Mas importante isipin natin si Celine. Anak natin. Hindi kita mapapatawad, Josephine. Kahit anong gawin mo. Kahit ilang beses kang lumuhod dyan. Kahit dumugo pa yung tuhod mo sa kaluhod. Hindi kita matatanggap. Napakasama mong tao. Napakasama mong ina. Celine, please. Please, anak. Pag-usapan natin ito. Anak, let me explain things to you. Josephine, ano ba? Sirang-sira ka na sa akin. Hindi na natin maayos to. Huwag mo sabihin yan, Celine. Ayusin natin to, anak. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, please. Alam mo, parehas lang kayo ni Daddy eh. Kayong lahat.
Pare-parehas kayong manloloko, mga sinungaling! Kaya magsama-sama kayong lahat! Celine! Ayoko na kayong makita! Narinig mo ako? Naiintindihan mo! Ayoko na kayong makita! Sinang-sinala ako sa inyo! Celine, huwag kang umalis, anak! Celine, please! Don't do this to me, Celine! Celine, bumalik ka dito, Celine! Celine, bumalik ka dito! Celine! Anong akala mo, Arthur, ha? Hindi sila ang iniisip ko? Kaya nga ako galit na galit sa'yo dahil sila ang iniisip ko. Iniisip ko yung nararamdaman nila, iniisip ko yung kapakanan nila. Yun ang hindi mo ginawa dahil madamot ka! Kasi ang iniisip mo lang yung sarili mo. Umalis ka na. Hindi ka naman nakakatulong eh. Mas lalo mo lang ginugulo ang pamilya namin! We're sorry, the number you have reached is not in service. Cannot be reached na yung kapatid niyo eh. Nasaan kaya siya? Saan kaya siya nagpunta? Alam mo ate, kasi dapat sinabi mo na yung totoo eh. Para ready siya bago sabihin Tita Josephine yung totoo. Teka, bakit ako sinisisi mo? Di ba ikaw naman itong una nakaalam? Dapat ikaw yung nagsabi. Edwin, darling, huwag na nga kayong mag-away. Lahat naman tayo gustong protektahan ng kapatid niyo. Nangyari nang nangyari. Walang may kasalanan. Alam niyo kung ano dapat niyong gawin? Magkaisa kayo para mahanap si Celine. Lola, paano po kami magkakaisa? Kung hindi naman po yung family namin. Faye, anak, nandito pa naman ako eh. Alam mo, kung tutuusin, kasalanan ko kasi to eh. Kung maayos kong pinakitunguhan si Celine, sana hindi niya hinanap si Josephine. Sana hindi nangyari to. Mami, wala kang kasalanan. Basta don't worry. Darling, gagawin ko ang lahat. Hahanapin ko ang ate niyo. Gagawin ko lahat ng paraan para lang makita siya at bumalik siya sa atin. Gusto ko siyang makita masaktan kanina. Gusto kong madapa siya. Gusto kong iparamdam sa kanya lahat ng sakit na pinaramdam niya sa akin. Pero alam mo, hindi ko nagawa. Kasi hindi naman ako ganong klaseng tao eh. Hindi ako katulad niya. Hindi ko kayang malakit ng tao. Celine, sa totoo lang, hindi ako makapaniwalang tunay mong ina si Josephine. Sa totoo lang. Kaya ko siya maging nanay. Napakasama niya. Parehas sila ni Daddy. Ayoko na sila makita ulit. I hate him. And I hate her. Okay, sige. Kung gusto mo, dito ka muna tumira. Hindi ko sila mapapatawad. Sila na Josephine. Pero Celine, nanay mo pa rin yun. No, Lauren. Hindi ko siya mapapatawad. At hindi ko matatanggap na nanay ko siya. Kasi kahit kailan, hindi naman niya pinakita niya mahal niya ako eh. She's so cruel.
Ano pa bang klaseng pagpapatawad ang gusto niya? Lahat na ginawa ko. Jo, Nakakainis na siya. Masyado malupit ang Celine na yan. Nakakainis siya. Nakakainis siya. Gusto ko lang naman i-acknowledge niya ako bilang tunay niyang mommy. I want her to believe me na kaya ko pa magbago. That I can be the mother she wants me to be. Pero ang damot niya. Ang damot niya. Jo, huwag mo kasing daanin sa init ang ulo ang lahat. Kung palamigin mo muna si Celine, malay mo, pag okay na siya, makipag-usap siya sa'yo. I can't wait that long, Vanessa. Naglayas na yung anak ko. Only God knows where she is right now. Kailangan ko pa siyang hanapin. Kailangan ko pa magpaliwanag sa kanya. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil nang hindi niya ako pinapatawad. Oh, Arthur. Diyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Kasalanan kasi ni Josephine lahat to eh. Kung di niya sinabi kay Celine yung totoo, di sana kasama ko pa rin yung anak ko. Hindi ako iniwan ng pamilya ko. Mapapatay ko yung babaeng yun eh. Ano, Tol? Bakit kasi hindi mo tanggapin na tapos ng laban? Natalo ka. Tanggapin mo na lang yun. Wala ka na magagawa. Nagpapatawa ka ba, Bagyo? Hindi ako papayag na ganito lang matatapos to. Teka lang. Bakit saan ka nagagalit? Si Josephine ang kaaway mo. Hindi ako. Pagbabayaran ni Josephine lahat ng ginawa niya sa akin. I should be asking one of her friends. I'm sure nandun si Celine sa isa sa kanila. Jo, paano sila makukontak? Hindi mo alam kung sino yung mga kaibigan niya. Then tell me, how do I find my daughter? Hindi ko naman pwedeng iwan na lang sa tsansa yung susunod naming pagkikita, di ba? Chill ka lang kasi. Alam mo, walang mapupuntahan yung init ng ulo mo eh. Alam mo, palibhasa hindi ka nanay. Kaya hindi mo alam yung nararamdaman ko, yung pinagdadaanan ko ngayon. Only a mother would worry about her daughter na lumayas. May isa pa palang nagnananay-nanayan kay Celine na I'm sure nag-aalala rin ngayon kung nasaan siya. Sino na naman yun? Si Bettina, sino pa? Siya makakatulong sa atin para mahanap si Celine. Ano, anak? Nahanap mo na ba yung Facebook ni Lauren? There. Nahanap ko na yung FB ni Lauren mo. Oh, ano? May number ba? May number. Tayo ay masaya pagsama-sama. Hawak kamay tayo sa bawat problema. Ikaw, ako, tayo ay isang pangarap, ngunit isang iglap na
Celine, kumain ka naman kahit konti lang, oh. Ano na nangyari sa pamilya ko? Tatay, ang saya-saya namin. Magkakasalo kami sa lahat. Tapos ngayon, hindi ko minsan naisip na darating yung araw na ayaw ko silang kasama. Celine. Hello? Hello, Lauren? Si Tita Bettina to, mami ni Celine. Nandyan ba siya? Baka pwede ko siya makausap. Pre, kalma ka lang. Alam mo kung ano man yung binabalak mo kay Josephine, huwag mo na ituloy. Baka lalo ka lang mapasama sa pamilya mo niyan. Kasama na nga ako sa kanila, di ba? Dilubos-subos sila natin. Mabuti nang ma-dispatch si Josephine para hindi niya gulo yung pamilya namin. Alam mo, di mo ko naiintindihan eh. Saan natin siya hahanapin? Alam mo naman natin na hindi na dyan siya nakatira, di ba? Di kausapin na si Stadel. Kakausapin ko siya. Kung kinakailangan ko siya saktan para malaman ng totoo, gagawin ko. Dali nga. Si Josephine, wanted yan. Sigurado ako may pulis na nag-aantay dyan para hulihin siya. Baka tayong mahuli niyan. Nakaguguluhan ako sa'yo eh. Tsaka na nga, Bagyo, kung ayaw mo sumama. Uy! Hindi mo nakita yan. Sabi ko sa'yo eh. Sarge, si Arthur Buena yun ah. Kung ano? Tara! Sabi na eh. Tara, sumipat na tayo. Tara! Sarge, biglang nawala. Tara, tingnan natin doon! Ayos. Swerte. Nakatakas na tayo. Kung saan rin lang matakasan ko mga problema ko. Alam mo, sa totoo lang, pwede naman eh. Yung ginawa ko yun, parang pinabayaan ko na yung pamilya ko kay Josephine. Siguradong hindi niya titigilan si Celine. Hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan manahimik na si Josephine. Kailangan gumawa ako paraan para hindi niya kami guluhin. Uy, sandali lang! Again. Sigurado ka ba na tutulungan ka ni Bettina para makita anak mo? Vanessa, tutulungan tayo ni Bettina nang hindi niya nalalaman. Paano? Sigurado ako, hahanapin din ni Bettina si Celine. Kaya, paglabas niya, susundan natin siya. At sigurado ako dadalhin niya tayo kay Celine.
si Lorraine ang tumawag sa akin. Ayaw daw ipaalam ng ate niyo kung nasan siya. Kaya lang, siya na yung nag-aalala para sa kapatid niyo eh. Mukhang pinanghihinaan na daw ng loob si Celine. Mommy, ikaw na lang po magsabi kay Ate Celine, ha? Pasabi po sa kanya, miss na miss ko na siya. Ikaw na rin mag-apologize for us, Mami. Sabi rin na sorry kasi hindi kami nagsabi ng totoo kagad sa kanya. Mom, just make sure na babalik si Ate Celine. Para kahit na papaano, mabuo yung pamilya natin. Basta gagawin ko ang lahat. Gusto ko rin naman talaga mabuo tayo eh, pero kung pa pwede, tayo na lang muna. Okay. Thank you, Mom. Nagkalak niyo yung door, ha? Bye. Ang boring naman. Wala naman yata tayo mapapala dito eh. Umuwi na tayo. Vanessa, pwede ba maghintay ka na lang? Puro ka dyan sat-sat eh. Alam mo, mas natitense ako sa'yo. Yan na. Oh, finally. Yes. Makikita ko na rin yung anak ko. Makakausap ko na rin si Celine. Masaya pagsama-sama, hawak kamay tayo sa bawat problema. Ikaw, ako, tayo ay isang pangarap, ngunit isang iglap. Nagbago ang lahat, araw ay naglaho, nagtago na wala ang hiling. Pagising kay dilim, maging kayo'y naglaho rin. Nasaan na? Nasaan ang dating tayo? Celine, anak. Humihingi ako sa'yo ng tawad. Humihingi ako sa'yo ng tawad kasi may nagtatabuyan kita noon. I hope you understand kasi ang hirap lang kasi tanggapin, no, ha? Malaman na nagbunga pala ang affair ng daddy mo at ng Josephine na yun, eh. I just felt so betrayed, anak. After everything, I just feel so used. Pero hindi naman ibig sabihin nun sa'yo ko galit, eh. Pinag-aralan ko. Tingnan ka na hindi ko nakikita si Josephine. Pinag-aaralan kong ihiwalay ka sa babaeng yun. Kasi alam mo, anak, lagi kong iniisip, ang dami-dami na natin pinagdaanan. Tinuring na kita na parang tunay na anak.
Mahal na mahal kita, Celine. Hindi magbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Kaya, kung pwede lang, bigyan mo ako ulit ng pagkakataong maging mommy mo. Mami, gusto ko. Pero paano ko gagawin yon? Tuwing tinitignan ko po kayo, naaalala ko lang na buhay pa lang nanay ko. Tuwing tinitignan ko kayo, hindi ko maiwasang i-compare kayo kay Josephine. Kayo na hindi ko naman kadugo. Ang bait-bait niyo sa akin. Tapos si Josephine, wala naman siyang ginawang mabuti para sa akin eh. Hindi naman siya naging nanay para sa akin eh. Hindi, anak, andito ako, tutulungan kita para makapag-move on. Gagawin ko lahat na pag nakikita mo ko, hindi mo siya nakikita. Na nakikita mo lang, pag tinitingnan mo ko yung mommy mo na nagmahal sa'yo at nag-alaga sa'yo. Na hanggang sa ngayon, mahal na mahal ka pa parang tunay na anak. Mommy, alam mo namang mahal na mahal kita, diba? At alam ko namang nasasaktan ka. Pero sana pabayaan mo na muna ako. Celine, kailangan kita eh. Kailangan ka namin ng mga kapatid mo. Mami, kailangan ko ng panahon para makapag-isip. I want to find my faith in people again. In honesty. Sana maintindihan mo yun. Special day ng girlfriend mo, nakalimutan mo. Kung di ka busy sa work, busy ka kay Celine. I was never in the equation. Iris, pwede ba? I'll just make it up to you, okay? I have to go. Harry, saan ka na naman pupunta? Kay Celine na naman. Harry, pwede ba huwag ka muna makialam? Ano mang ginagawa mo dito? I'm willing to do everything. Mapatawad lang ako ng anak ko. Tulungan mo naman ako na mapakita ako sa kanya na kaya ko rin maging ina. Alam mo ba kung gaano nakalalim ang nilikha mong sugat sa puso ni Celine? Hindi yun makukuha ng pagsisisi lang. Nagtanim ka ng galit sa kanya. Galit din na nga anihin mo ngayon. Alam mo may tawag dyan. Karma. Alam mo lahat ng gusto mong mangyayari yan at makakasama mo rin ang anak mo. At hindi na kayo ang paghihiwalay na dalawa. Maniwala ka sa akin. Paano? So, simple lang yan. Ano ka ba naman? Kidnapin muli si Celine. Minsan sana tayo umikot pero hindi naman natin natatagpuan to si Josephine. Saan pa natin hahanapin yun? Parang si Josephine yun ah. Speaking of the devil. Oo nga. Manong, sundod niyo yan. Sinusuwerte tayo, no? Dapat, Josephine. Tapos na yung maliligaya mong araw.